Okay, so lesson 11, global migration. So last time we talked about the global city, global demography, ano? So now let's move on to the last topic of the chapter, global migration, So chapter 5, I think, if I'm not mistaken. So this is the last topic or lesson for chapter 5. So global migration. So without further ado, I think let's proceed to the content ng ating lesson. So as defined by Cambridge Dictionary, global migration is a situation in which people go to live in foreign countries, especially to find a job. So given na naman yon, and that was actually the most common thing why people migrate to other country. Okay, sa ibang bansa, no? Foreign country specifically. Now, though it can be often seen as a permanent move rather than a complex series of backward or onward series. Kalimitan kasi sa mga nag-ibang bansa, siyempre, parang pangmatagalan talaga yung kanilang pagtigil or permanent na talaga yung paglipat nila. Parang ganon, no? Na doon na sila nakatenga or doon na sila nakatigil, ano? And then, bibisita na lang sila sa Pilipinas or sa kanilang pinanggalingang bansa, no? Paminsan-minsan. So, ayun. Ilang naman, ano, yung gusto nitong sabihin, ano? Then, next, we have here, the term migration is often conceptualized as a move from an origin to a destination or from a place of birth to another destination across administrative borders within a country or international borders. So, given na naman yan, di ba, kapag sinabi nating migration. Nagma-migrate, nag-move from one destination to another, no? So, ngayon, meron tayong tinatawag na dalawang uri ng migration. So, yung una, nakalagay dito is internal migration. So, from the word itself, internal sa loob. This refers to people moving from one area to another within one country. So, meaning, umiikot lang doon sa isang country, isang bansa, ano? Katulad halimbawa sa ating bansang Pilipinas, ano? So, kung ating makikita na, halimbawa, galing kang Batangas City or Batangas, and naisipan ng family mo na mag-move from other place, ano, dito sa bansang Pilipinas. Ibig sabihin, lumipat sa ibang lugar na sakop pa rin ng Pilipinas. So, ganun lang naman siya kasimple, di ba? Kapag ka sinabi nating internal migration sa loob lang mismo ng bansa. Alright. Next, we have here international migration. This refers to the movement of people who cross the borders of one country to another. Ito yung pinaka-common, ano, na ating nakikita in which yung certain people or even group of people, ano, ay lumilipat patungo sa ibang bansa na, no? International migration. So, ayun lang naman, ganun lang kasimple. Kung ating makikita dito yung uri ng migration. And, sinasabi na meron daw 5 groups yung migration. I mean, international migration. Una, first are those who move permanently to another country. So, na tinatawag nating mga immigrants. Kumbaga, pwede nating masabi na for good na nga na sila ay naroon na doon sa country na yon, and hanggang sa tumagal yung panahon or tuluyan na silang tumanda doon, ano?
Okay? Move permanently to another country. So, given na naman yan, ano? So, ayan. The second refers to workers who stay in another country for a fixed period, at least 6 months in a year. So, meaning, ang tinitingnan natin dito is yung mga contractual, ano? So, may mga ganon, actually, madami, na kaya nag-ibang bansa, kasi nga para magtrabaho, in a way na, yung kanilang pagtatrabaho, syempre sa una, or kadalasan sa pagsisimula, no? Pagka nasa ibang bansa ka, so contractual, ano? Parang gano'n na kailangan tapusin mo muna tong 6 month or at least 6 month yung kontrata mo, no? Okay? So, unang trabaho mo dito, parang gano'n, ano? Then, nire-renew siya, syempre naman, kada ganong months or even year, no? Contractual. Then, kalaunan, kapag talagang permanent ka na, doon sa trabaho sa ibang bansa, so, pwede ka nang tuluyang magtagal doon or tumigil ka na doon habang buhay. Okay? So, ganun. So, ayun lang, ano, when it comes to that, ano, workers, contractual workers, ano. So, ngayon, isingit ko lang, or mamaya na pala, no. Ito muna, basahin ko muna yung susunod. So, nakalagay dito, illegal immigrants comprise the third group, while the fourths are migrants. Pero dito muna tayo sa illegal immigrants. So, syempre, pagka illegal immigrants, continued residents without the legal right to live in that country. Kumbaga, wala siyang karapatan na tumigil, okay, na doon tumigil, doon mamuhay, ano, sa ibang bansa. Okay, wala silang papeles na magsusupport or documents. Okay, legally, ano, para mag-stay doon sa country yon sa mga illegal immigrants kung ating may tawag, ano. Now, alam nyo sa US, medyo bago-bago lang, ano, last year or 2 years ago, sinabi ng president, ano, na si Donald Trump, na hindi niya nahayaan na may illegal immigrants na makapasok sa kanilang bansa. Which is actually a good thing naman yan kapag gano'n. Alam nga naman. Kasi halimbawa tayo, may kababayang Pilipino, no? Or even kamag-anak. And then, naisipan niya mag-ibang bansa. But the thing is, yung kanyang documents ay hindi valid, ano? Pero nakalusot siya, ano? Nasa ibang bansa na siya. Okay? But the moment na ma-discover siya na illegal immigrant, ano ba, ng government sa US, ano, kung ano man, ang nakatalaga doon. So, pwede siyang, siyempre, parusahan bukod sa pauwiin sa bansa. Okay, which is bad, ano? Na mas magiging, or mas mapapalala pa, no, yung kanyang kondisyon na kakaharapin. Kasi in the first place, ay hindi siya nararapat na mag-stay doon since siya ay illegal immigrants. Maring makulong, ano, hindi lang basta maipauwi, ano, sa bansa. Makulong muna, ano, pansamantala, or fine or magbayad ng parang fine kung tawagin, ano. May mga ganun kasi, ano. Okay? Bago iuwi sa bansa. Alright? So, now, dito, may nakalagay na migrants. Migrant whose family have petitioned them to move to the destination country. So, may mga times na gano'n na, halimbawa, isang family kayo, no? Then, yung mga magulang mo, so, decided na ikaw rin ay isama, no? Sa ibang bansa, no? Halimbawa, yung magulang mo naisipan na magtrabaho sa ibang bansa, dalawa na sila, no? So, ngayon, no choice na parang mapapaisip na, sige, petition ko pati itong aking mga anak, no? And also, ang pagkaka-interpret ko sa petition diyan, ano, halimbawa kamag-anakan. Ngayon, nag-offer yung kamag-anak mo na nasa ibang bansa na ikaw ay tumigil or doon na manirahan sa ibang bansa kapiling ng iyong kamag-anak na yon, ano. Ako kasi personally, naranasan ko na yon, ano. Halimbawa, yung aking tito, no, yung aking uncle. So, pinipetisyon kaming magpamilya na, yun nga, lumipat na doon sa ganung bansa or doon na tumigil.
Pero, ang nangyari, bukod sa, de, ito lang, may kwento ko lang for the sake of knowledge, ano? Kumbaga, hindi siya natuloy. Kasi nga, more on, siguro dahil lang apelido. Kasi yung apelido ng uncle ko, alam ba, Miranda, no? Pero ako, Kulya, mga ganon. Puro kami Kulya, no? Dahil nga hindi kasal yung magulang namin, no? Parang ganon. Dahil in the first place, patay na yung aking tatay, no? So, dapat pala ganon. Pagka pala ikaw ipipetisyon, ito dagdag knowledge lang ha. So, kailangan parehas or akma yung apelido ng kamag-anak mo sa iyo para walang problema, no? Or para mas madali. So, in my case, ganun kasi yung aking naranasan. Kaya, yun, personally, ganun, ano, yun nangyari sa akin. Pero, kung may tanong nyo lang, ano, dagdagan ko lang. Meron kasi batas na ngayon na bago. Hindi pala bago. Medyo bago lang na konti, ano, na ina-allow na kahit, alam ba, patay na yung parents mo, na tatay mo, no? Okay? Tapos hindi kasal yung magulang mo. So, siyempre, ire-retain mo yung apelido ng nanay mo, no? Parang ganon. Ngayon, parang may bagong, hindi pala bago yan eh. Medyo recent lang, ano. Okay? Na kahit pala ganon, kahit hindi kasal, pwede mo pa rin makuha yung apelido ng tatay mo. Parang ganon. Okay? Which is, in my case, so, nilakad ko yun, ano. Actually, next month, ganun na yung apelido ko, Miranda na talaga, ano. Okay? Ganun pala sa batas, ano. Kahit hindi kasal, okay, pwedeng ma-retain mo yung apelido ng tatay mo, ano. Basta may pirma dun sa birth certificate mo, may affidavit, mga ganun, di ba? So, yun lang, share ko lang, ano, bilang karagdagang knowledge para sa inyo. So, baka kasi meron sa inyong ganun din na, laba, namatay ng tatay. Tapos, ang dinadalang apelido ay sa nanay. Ngayon, pwedeng kung gusto mo, ang dalhin mong apelido ay sa tatay mo. Pero, yun nga, kailangan mayroong mga affidavit na mga nakalagay sa iyong birth certificate. Ano? So, ayun, dagdag knowledge lang yon. And, ano pa, nakalagay dito. So, migrants, I think okay na tayo dyan. Na-explain ko na yun ng maliwanag, ano? And then, sa refugees, also known as asylum seekers. Those who are unwilling or unable to return because of a well-founded fear of persecution on account of race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion, no? So, kung makikita natin dito, sa refugees, parang kumbaga sila yung naipit, ano, sa bansang kanilang tinigilan. Meaning, merong maring kaguluhan or conflict or war or kung ano man or abuso kung saan gusto na nilang umuwi pero hindi sila makauwi, no? So parang ganun. Ang tawag sa kanila mga refugees. Okay? Kumbaga na stuck ano doon sa country na 'yon. So, 'yun lang naman siya, 'di ba? Kung ating makikita. So katulad halimbawa, 'di ba? Kapag naipit sa kalagitnaan ng giyera sa ibang bansa, so pwede nating matawag na refugees na kumbaga nakatigil or nakatenga sa isang lugar na hindi makauwi dahil nga sa ganong conflict, no? Or pangyayari na ganon. So, that's the thing kapag sinabi natin ganon, ano, na refugees. Ngayon, dagdagan ko lang ha, na isa. Hindi ko nabanggit kanina in terms of migration na ating sinasabi. Yung tipong citizenship, okay? So, ang gusto ko lang i-point is ganito, no? In terms of citizenship, pag kasi ibang bansa nagpa-citizens ka, no? Or nagpa-citizenship ka, no? It take or it will took 5 years of stay on that country for you to be able na matawag na citizens, ano? Parang gano'n. Katulad sa US, so may mga gano'n, ano? Okay? Di ko lang sure sa ibang bansa kung gano'n din yung patakaran na at least 5 years.
Ngayon, naalala ko lang, nabasa ko, halimbawa daw may spouse ka, or ikinasal ka sa US. Ang kinasal ka sa Amerikano or Amerikana. So, depende sa, syempre, gender, mo, no? So, ngayon, kapag ka ganon, kahit 3 years lang daw ang stay mo sa US, pwede ka nang masabing citizens doon. Ibig sabihin, pwede mo nang i-practice yung rights mo doon sa bansang US, Okay, hawak ka na ng gobyerno sa US. Yan. And, meron kasing tinatawag din ng mga dual citizenship. So, alam mo, katulad din ng aking uncle, may kwento ko lang. Kumbaga, direct na example lang naman tong sinasabi ko, hindi sa kung anong bagay. Yung aking uncle, nag-apply na ba ng dual citizenship or nakapag-apply na siya ng dual citizenship. Siya sa US, So, pagka ganon, ibig sabihin, hawak ka ng batas ng parehas na country, Okay, halimbawa, in terms of tax, so kailangan mo mag-tax sa Philippines, kailangan mo mag-tax sa US, parang ganun ang idea, or yung mga something related sa batas ng bansa, So, kailangan mong i-practice, halimbawa, yung simpleng pagre-renew ng mga documents or something, Okay, na hawak ng ganong bansa. Okay? So, kailangan mo yon sa dual citizenship, And, ang advantage, ang alam ko, syempre, pagka dual citizenship, nagaganap yung ganon, is, pwede ka magpabalik-balik, sa bansa, So, yun ang kagandahan din dun. And, syempre, may benefits ka sa parehong bansa, kung ano man. Now, yun lang, akin lang siningit yung mga ganon. Meron nga mga tinatawag pa mga dual, ano yan? Di pala, yung parang green card pala, no? Parang ganon. Kung ano namang ibig sabihin, no? Pero related yan sa citizenship, Alright? So, ayun lang. Kasi ganito kasi yan, Halimbawa, citizens ka na sa ibang bansa. Doon ka lang nagpa-citizens. Okay? Halimbawa, US citizens ka, no? Ngayon, hindi ka nahawak ng ating bansa. Okay? Ng batas ng ating bansa or something, Okay, parang ganon. So, labas na yung ating bansang Pilipinas. Okay? Sa'yo. Kasi nga, doon ka na eh. Okay, hawak ka na ng batas ng US at doon ka lang citizens eh. Hindi ka nagpaduwal eh. Parang ganon. 'Di ba? So, yun. Pero na lang kung may kaso ka or something, pwede kang ipatawag, Okay, pabalik, sa Pilipinas, Parang ganun. Anyway, that's all for types of migration. Okay na tayo dyan. I think let's proceed to the next. So we have here, um, the United States faces major influx of illegal immigrants from Mexico and other Central American states. A fence is being constructed on the US-Mexico border to control this flow of people. Alam nyo kasi kahit nung panahon pang una, may mga ganyan naman, yung mga illegal immigrants, So, dinodoktor, yung mga papeles, documents, for the sake na makapasok, or makalabas ng bansa. May mga ganon. Then, halimbawa, in the case of Atong Ang, di ba hindi siya pinapalabas ng bansa? Kasi nga may nakabinbin siyang kaso. Okay, alam niya ba yan? So, ngayon, noon, nasa bansa pa siya nagtatago, nasa bansang Pilipinas. Okay? Then, meron ng warrant sa kanya. Pero, pinaghahanap siya, ng mga otoridad, pero hindi nahanap sa Pilipinas. Anong nangyari? Kahit doon sabihin na natin, ang tawag doon, basta yung parang pinagliliparan ng mga eroplano, airlines, something ganon. Okay? Para i-monitor kung may tao na ibang bansa, mga ganon, mamamonitor doon. Ngayon, parang ang idea, hindi siya doon nakita, Or hindi siya nakita sa mga ganon or what, So, anong nangyari kasi dyan, more on si Atongan,
Sa atong ang binayaran na lang niya, no? Let's say, yung official or meron siyang private na jet na able na makalipad ano, sa ibang bansa or helicopter baga or what, 'di ba? So something ganun. So yun ang advantage, 'di ba? Kapag talagang sobrang mapera ka, no? Kahit batas, pwede mong i-break, ano? Which is masama yung ganun, ano, 'di ba? So, yun ang kapangyarihan ng pera at impluwensya. Kahit batas, kaya mong i-break. Kaya mong i-manipulate yung mga tao, no? Okay, bayaran mo lang, then pwede ka nang makalipad sa ibang bansa, no? Or kung ano mang something legal lang yung iyong magawa. So, ngayon, balik tayo dito. Sa usaping pens, ano? Or bakod. So, halimbawa, doon sa North Korea, dito muna sa US, Mexico, yun nga. So, yung border para makontrol, ano? Yung flow of people, yung mga illegal immigrants. So, nagkaroon ng fence, ano? Yan nga, yung parang bakod, ano? Okay? So, ngayon, ito lang, example ko lang, ha? Halimbawa, sa North Korea, ang North Korea ay kilala na talagang ginigipit yung iyong karapatang pagtao, no? Or sabihin na natin, sinasabi ng iba rin na pag daw nakatira ka sa North Korea, para daw nakakulong ka na, no? Parang nasa kulungan ka literally kasi wala kang kalayaan. Alam ba, yung mga pag-aari mo or possession mo. So, monitor dyan lahat ng official sa Korea o sa North Korea, no? At saka yung mga iba pang mga bagay talagang ginigibit yung iyong karapatan. Parang ganon. So, ngayon, kung titingnan natin, ano, may napanood ako na sabi nating clip, ano, okay, na merong, let's say, lalaki na nagtangka na tumakas sa North Korea, okay, papuntang South Korea. Kumbaga sa border yon ng North Korea, you know? Then, syempre pahirapan yun, ano? May mga nakabantay na parang mga guard doon sa border. And hindi pa ganun kaayos yung fence doon dati. Dati pa kasi yon. So, yun. Anong nangyari? To make the long story short, so yung lalaki na tumawid ano, doon sa border sa pagitan ng North Korea and South Korea, so nagawa niya. No? Parang ganun lang naman siya. Pero kung ngayon yung gagawin, parang imposible, mas mahigpit na yung security doon sa border ng North Korea. Okay? So, yon yung mga ganon. Ito, dagdag kaalaman lang, ano, dagdag knowledge. Yung iba daw, mga technique para makalabas ka ng bansa, ano, kahit na sabihing mahigpit. Let's say, for example, sasali ka sa mga international sport. Okay, parang ganon na ikaw ay, ano ba yon, imported, ano, doon sa ganong bansa. And that way, may kalayaan ka na makapunta sa ibang bansa, ano. Okay? So, yun yung mga ilang ways, ano. Mayroon pang mga ibang ways, ano. Halimbawa na gusto mong makalabas, halimbawa sa North Korea, mga ganon. So, meron lang ako naalalang napanood na parang, yun, dagdag kaalaman. So, anyway, moving on. Parang di tayo mahaba, ano, sa sinasabi. In addition, tighter borders have also had the effect of locking in people who might otherwise have left the country. Other countries with similar concerns about illegal immigration include Great Britain, Switzerland, and Greece, ano? As well as other countries in Asia. So in the north, such immigrants constitutes a younger workforce that does work which locals may not perform, and they are consumers who contribute to growth. Okay? The next, banks are often unwilling or unable to handle the type, small amount of money, and the volume of remittances. As a result, specialized organizations play a major role in the transmissions of remittances. In terms of remittances, the Philippines is one of the leaders when it comes to the flow of remittances, no? $14.7 billion as of 2020.
Para bang pinapalagay dito na isa sa pinaka-aktibo, ano, when it comes sa mga OFW is yung Pilipinas. Kasi nga we're talking about remittance, ano, kung ano yung nakikita mo or kinikita mo sa ibang bansa, ano, so sa mga kamag-anak mo sa, let's say, Pilipinas, halimbawa, no, imagine, so nagpapadala ka, no, so remittances, so yun ang sinasabi dyan, alright, so ano pa, yun lang naman siguro, no, and then, meron tayong tinatawag dito na reasons for migration. So, dito muna, no, meron tayong dalawa. Push factor induces people to move out of their present location, whereas a pull factor induces people to move into a new location. So, ganito lang naman yan. Di ba? May nakikita ka sa mga convenience store. Okay? Push, tulak. Pull, hila. Okay? So, di ba ganon? Given na yan. Ano? So, I mean, doon sa mga pintuan or doon sa mga and kumbaga pasukan ano nung establishment na 'yon ano parang gano'n. So ngayon, kung ating iko-konekta sa usaping migration, so yung push factor induces people to move out of their present location. Ibig sabihin, nagtutulak sa kanila para umalis ano sa kanilang tinitigilang lugar ano or lokasyon. Whereas pull factor induces people to move into a new location. So, ibig sabihin para bang hinuhok or hinahatak siya papunta sa ibang lokasyon or lugar. Ngayon, para mas maganda yung paliwanag, so nakalagay dito, no? To migrate, people view their current place of residence so negatively that they feel pushed away. So, ibig sabihin, pagka more on negative, masasabi natin na push, ano? Okay? Para bang tinataboy ka, push away, no? Pagka negative. And they view another place so attractively that they feel pulled toward it. Para bang ang idea nito is, since positive yung dating sa iyo, since attractive para sa iyo, kasi mas maraming opportunity, let's say in terms of work, ano, trabaho, ano. So, baga, ikaw ay nahatak, ano. They feel pulled toward it. So, that's the difference, ano, between the push factor, which is more on the negative side, and the full factor, which is more on the positive side, ano? So, ngayon, dito naman tayo sa susunod. So, merong reasons for migration, ano? So, una, cultural factor. The following are the factors underlying the global movement of the people. So, sinasabi, sa cultural factor can be especially a compelling push factor. You can take it down, ano? Okay? Notes, ano? Cultural factor can be a compelling push factor, pushing people to immigrate from a country. So, kasi nga, sinasabi natin push, meaning, negative nating nakikita, no? Yung dahilan kung bakit siya cultural factor, no? So, yun lang naman siya. Now, dito, kung ating babasahin, no? First, international migration has historically occurred for two main cultural reasons. So, una, slavery.
Then pangalawa, political instability. Millions of people were shipped to other countries as slaves or as prisoners, especially to um, Africa to the Western Hemisphere during the 18th and early 19th centuries. So, dati kasi, laganap yung ganito, ano? Na ginagawang mga alipin, yung mga black people. Dahil sila ay lower class, na may tuturing ha, okay, and subjective sa mga discrimination. So, ngayon, ginagawa silang mga alipin. Okay? I mean, kumbaga, kung titingnan natin yung history, ganon, ano, more on, ginagawa silang alipin, and so on and so forth. Porket black people sila, ano, mga African, ano. Kaya, sa ngayon, laganap yung discrimination against them, ano, ng kanilang grupo. Naalala ko nga, no, sa aking nakita, yung mga, let's say, African, okay, nung, sa picture lang, ano, pinakita ko na para bang yung mga Aprikano ay nakatali yung kanilang kamay habang nakatalikod, ano, parang ginagawang slaves, ano, group of people na ganon. So, yun pala yun, ano. So, in terms of cultural factor na slavery, large groups of people are no longer forced to migrate as slaves. So, syempre, sa kasalukuyang panahon, so, yan ay iniiwasan at bawal yung mga ganon, no? Na malaki ang group of people, okay, are pinapwersa, no, to migrate as slave. But first, international migration persists because of political instability resulting from cultural diversity, no? So, ayan. I think okay na tayo sa cultural factor, no? Pero hindi ko pala nabigyan ng emphasis yung usaping political instability. Kung makikita natin dito, no? Para bang ano ba, political instability. Hindi kasi siya ganun ka direct connected dun sa cultural, ano? Yung culture sa politics. Kasi makikita natin yung ibang dimension, ano? Okay? Yung culture at saka politics, ano? Pero kung i-apply pa rin natin na in terms of ipapaliwanag natin, ano? Political instability, meaning parang nagkakaroon ng inequality, ano? In terms of power. So, dahil nasa kapangyarihan sila, so ginagamit nila yung kanilang posisyon to, kumbaga, mag-abuso, no, ng ibang mas mababa sa kanila. Parang ganon. So, yan, naisip ko lang on the spot yung ganong idea. 'Di ba? In terms of political instability resulting from cultural diversity. Alright? So now, I think let's proceed to the next socio-political factor. So what does it mean kapag sinabi nating socio-political factor? So nakalagay dito, political instability, alright, in some parts of the world is responsible for migration that needs to be addressed by the scholars of the world. Situation of war, oppressions, and the lack of socio-political rights are the major factors of migration in contemporary time. So, socio-political factors have become more prominent first to initiate migration activities. Ano? Now, meron din dito nabanggit na political instability. Ano? Pero para mas concrete, yung ating example dito sa socio-political factor, gamitin natin itong nakalagay dito na situation of war, oppression, and the lack of socio-political rights are the major factors of migration in contemporary time. Meaning, in terms of socio-political,
So we are looking on the condition of the nation itself, ano? So let's say, yun nga, situation of war, ano? Merong mga oppression, merong conflict, kaguluhan na nangyayari, ano? Okay, parang ganun lang naman siya. So ngayon, that is the reason why ikaw ay magmo-move, ano? Sa ibang lugar, ano? Parang ganun lang naman siya. Kasi gusto mong umalis doon sa ganong gulo. Okay? Parang yun lang naman siya, di ba? So, anyway, I think okay na yan, ano? Sa ganong usap. Let's proceed to the next. Ano bang nakalagay dito sa next, ano? Pero kung titingnan natin, halimbawa sa kasalukuyang panahon, di ba? Situation of war, yung sa Iran, Iran at saka sa US, yung paglalaban nila, okay? So, 'di ba, may mga nadadamay na countries. Naalala ko yung sa hotel sa Dubai yata 'yon na kumbaga sa ano, parang prestigious ano, okay? Or talagang mamahalin, ano? Ay ngayon natamaan ng missile. Hindi ko lang alam kung missile 'yon ng US, parang ganun yata. Oo nga, parang natamaan ng missile ng US. Kumbaga nadamay, ay hindi naman 'yun ang target. Parang ganon, 'di ba? So, kaya 'yon nababalitaan natin na 'di ba, yung unang beses na umalingaw-ngaw yung ganong war between US and Iran. So meron tayong mga ilang kababayan na gusto ng lumikas or umuwi ng bansa. Meron ngang ano nabalita no naalala ko na tipong namatay talaga yung babae na Pilipina sa ibang bansa. Kumbaga, parang nasabugan siya or what ano. Okay? Ng missile yata yun, ano? In other word, nadamay. Okay? Yung mga ganang bagay, ano? Now, dito, pansinin nyo ang pagkakalagay, ano? Situation of war, oppression, and the lack of socio-political rights are the major factors of migration in contemporary time. Okay? So, major factors pala daw yan. Di ba? Sa makabagong panahon, yung mga situation of war, oppression, and lack of social political rights. Oppression, ano ba to? Yung parang related sa abuse, pagka sinabi nating oppression, di ba? At saka sa mga discrimination. I think so, ano? Pwede nating ma-relate yon. Kaya nga, laganap yung ganon, meron tayong napapabalita or nababalitaan na mga kababayan natin, ano, na inaabuso ng kanyang amo, ano, and because of that, gusto na nilang umuwi, ano, ng bansa. Mga ganon. Or something, alimbawa, illegal pala yung ginagawa, ano, na-recruit sila sa illegal na company or something like that, ano. So, ayun, pwede natin may pasok dito sa socio-political factor. Merong ganong bansa parang talamak yung pagre-recruit sa mga foreigners na magtrabaho sa something illegal. May napanood akong documentary or movie about that. No? Okay? So, anyway, next. Lack of political rights and prevalent exploitation of a particular group or community in any nation state act as a push factor for migration to get away from such situation. So, kung titingnan natin, more on push factor, yung cultural factor, and socio-political factor. Meaning, para bang nakikita siya in a negative way, kaya kung bakit nagmamigrate yung tao. 'Di ba? Parang ganun lang naman siya. Now, next. The journalists around the globe describe such situation with their voice that attracts the people's attention toward this crisis. What does it mean? Kung makikita natin, halimbawa, di ba, yung mga mamamahayag, so, na-expose or nasasabi nila yung kalagayan doon sa ganong bansa, ano, in terms of crisis. Alam ba, yung mga gera, ano, or something conflict, ano.
So nakikita naman natin yung kababayan natin lang sa na Pilipino ay kino-cover yung ganong pangyayari, di ba? Kahit minsan delikado na, no? Okay? So, meron nga ako napanood, halimbawa, no? Sa ibang bansa yon, yung habang nagbabalita siya, merong missile na bumagsak or sumabog sa kanyang likuran. 'Di ba? Ang tindi nun. So, yun. Minsan nalalagay sa alanganin yung buhay ng mga journalist, ano? So, next. Dito naman tayo. For example, we can quote some headlines, okay, as sample growing stream of refugees from Sudan. A flood of boat people trying to reach Australia, no? To reach Australia. And a tide of refugee inundating Florida. Ang aking sariling example dito is yung dati, no? Nasabi nga ay may nabalita, okay, headline sa Pilipinas na meron daw mga Chinese student or Chinese people na nag-enroll. Mga Chinese, ano, na Chinese talaga, no? Na parang nasa kung ilang thousand, ano, ilang libo na Chinese daw ay nag-enroll doon sa high school, mga high school student, kumbaga sila, no? Ang point natin is parang, dami, ano, ng mga Chinese. Kung ilang libo yon, ano? Pero yun naman, kalaunan, ay pinabulaanan na hindi naman daw totoo yon. Nasa less than 1,000 lang daw nga sa tunay yung parang nag-enroll doon sa high school na yon, ano? Parang ganun, high school. Naalala ko lang yung balitang yon, di ba? So, yun, yung mga ganyang usap. So, ngayon, let's proceed to the next. So, may nakalagay dito na environmental factor. Environmental factor, according to IOM, International Organization of Migration. Alright? Environmental migrants are person or group of person who for compelling reasons of sudden or progressive changes in the environment, alright, that adversely affect their lives or living conditions are obliged to leave their habitual homes or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move either within their country or abroad. So we're talking about the environmental factor. Despite the fact that human relocation is a fundamental piece of history and culture of the world, ecological change assume a contributing a part in influencing populace movement, especially on local level. So, dito naman sa environmental or environment factors, reason for migration is that syempre from the world itself, ikaw ay nagmamigrate dahil sa problema environmentally, no? Let's say, sabi ko nga, halimbawa, sa ibang bansa, mas prone yung mga natural disasters like tsunami, ano? Yung mga buhawi na malalakihan, ano? Kasi open area and mas malawak yung lugar, ano? In terms of tornado, ang sinasabi ko. And, alam mo, malapit sa karagatan, ano? Yung sa tsunami. Actually, may mga ganon, ano? Okay, sa ibang bansa, talagang, kumbaga, yung wave doon, okay, talagang sobrang taas, ano? Kung ilang meters, ano? Parang ganon. Kaya yun, tsunami kung tawagin natin. Alam mo, naalala ko lang, nagkukwento yung aking kamag-anak na gano'n na, alam mo, sa Hawaii, ano, something gano'n, or malapit doon, ano, na parang prone sa tsunami, ano, yung mga gano'n. Kaya parang lumilipat sa ibang bahagi ng US. Okay, parang yan ang idea. So, environmental factor, then dito nakalagay, um, environmental migrant commonly suffer with great risk to remain without legal protection, no? According to the European Commissions, the greatest single impact of climate change
could be on human migration with millions of people displaced by shoreline erosion, coastal flooding, and agricultural disruption, a crisis in the making. Ano? Kaya napakahalaga talaga yung usaping mga flood control. Okay? So, alam ba sa ating bansang Pilipinas, 'di ba? Subjected to the corruption sa flood control. Kaya pansin nyo halimbawa, may mga areas in the Philippines na tipong laging binabaha, ano? Okay, lagi ng gano'n. Kahit nga dito sa atin, ano? Sa Batangas City, sa bayan, ano? Halimbawa, doon sa hilltop, doon sa, basta doon sa pababa, ano? So, at saka sa iba't ibang bahagi ng Batangas, ano? So, nakikita natin talaga yung laging pagbaha, lagi ng bara yung kanal or what, ano, ganon. So, therefore, we can conclude that hindi nagagamit ng ayos yung budget for flood control. Ganun lang naman yan. Ano? Makikita mo yung resulta. Makikita mo na ang isang bagay ay hindi nagamit ng ayos kapag nakita mo na something negative yung nangyayari doon. Alright? Katulad nga in the case of flood control, 'di ba? Okay, lagi mo nakikita puro baha, ano? Ibig sabihin, hindi, isa lang 'yon, maaari, ano? Pero malaking factor 'yon. So, hindi nagamit ng ayos yung budget for that. Okay? So, ayun lang naman. The next, we have here economic factors. So, sa economic factors, first thing comes in mind is that, um, let's say, economic opportunities, di ba? Kasi mas mataas o mas malaki yung oportunidad kapag ka nasa ibang bansa ka in terms of swelduhan, salary. Okay? Ito lang may share ko lang sa inyo mga student. Alam nyo kasi, kung i-compare ko yung sistema sa Pilipinas sa ibang bansa, no? Hindi ko man siya personal na experience kasi hindi pa naman ako napag ibang bansa. Pero based din sa mga nababasa ko and also sa nakausap ko na taga ibang bansa, no? Na sa ibang bansa, hindi ganun kahigpit. Let's say, mga qualification, requirement para magka-job ka or magkatrabaho ka, no? Diba, kahit high school ka lang, pwede kang magtrabaho sa Amazon, no? High school graduate, mga ganon. Hindi kailangan ng college, diploma, no? Sa mga ganong bagay. And kahit matanda ka na, senior citizens ka na, kung gusto mo, pwede ka pa magtrabaho, no? So, mga ganon. Pero dito yata, pagka ganon ay bawal na, no? Okay? So, doon walang pinipiling edad. Pero syempre, bawal yung magtrabaho ng bata pa lang talaga, no? As in, bata pa, no? Now, ang dami, ano? At also, doon sa usaping tag dito, yung mga salary. May mga kumpanya kasi na marami dito sa Pilipinas na hindi, kumbaga, makatarungan, ano? Yung salary. Okay? So, halimbawa, pero ito'y biro lang Siyempre naman. Halimbawa, hiring, hiring dishwater, hiring, tapos nakalagay doon, dishwasher. Tapos ang requirement, summa cum laude. Okay? Ang requirement, board passer. Ay, dishwasher ka. Hindi, exaggeration lang yan. Hindi naman totoo yun, ano? Pang ano lang, biro lang. Anyway, pero nagigess nyo naman yung point ko, kahit in-exaggerate natin. Pero biruin mo yun. Ganon, di ba? Dishwasher ka tapos dapat summa cum laude ka, no? Anong gagawin mo doon? Bawat ba germs, sasabihin mo yung mga name, ano, mga ganon. I mean, kung ano, mga ganon. Okay? Papangalanan mo lahat, ano? Yung mga microparticles, mga kung ano. Anyway, hindi. Kalokohan lang yun. Naisip ko lang biglaan yun. Pero, realistically speaking, ano, di ba? Para makikita natin sa ating bansang Pilipinas na talagang um, medyo mataas yung qualification sa ibang mga bagay. Tapos, maliit na magpasweldo. Di ba? Mga ganun. Pero, yun nga. Hindi, yun lang pala masasabi ko kasi napapahaba pala yung sinasabi ko. Ano? Economic factors, recent studies on the economic impact of migration in European countries as well as other part of the world
have reflected a fresh comparative evidence that provide boost for economy. International migration has two-way effects on economic growth, though it is still debatable about its positive impact on GDP growth of a host country. It is worldwide recognized that migration expands the skilled workforce, economic factors. So, siguro yun lang yung masasabi ko, about dito sa ating discussion. Meron bang next slide pala? Teka lang, meron pa pala next slide. Kala ko tapos na, Okay. Sige, basahin ko na lang. Dine, a recent UNCTAD, or United Nation, kung ano man yung kasunod na acronym yan, A report notes remittances are more stable and predictable as compared to other financial flows, and more importantly, they are counter-cyclical, providing buffer against economic shocks. Okay? Um, in conflict or post-conflict situation, remittances can be crucial to survival, sustenance, and rehabilitation, and reconstruction. Okay. So, ngayon, ganito yan. Tag dito. So, kung titignan natin, we're talking about remittances, So, alam ba, may kamag-anak ka sa ibang bansa, So, pwedeng makatulong sila sa iyo, 'di ba? Kapag sa oras ng kagipitan, may mga gano'n. 'Di ba, nung pandemic, mga gano'n. 'Di ba, ako personally lang, may kwento ko lang para direct na example, na, 'di ba, yung aking kamag-anak or tito ko, uncle ko, nung pandemic, ay kinumusta kami na, kumusta diyan, sa Pilipinas, kung kailangan ba ng tulong. Kasi nga, nasa kalagitnaan ng crisis, which is yung COVID, So, because of that, so doon napapasok yung idea ng remittances na remittances can be crucial to survival. Okay? Parang ganon kasi. Ganon yung pagpapaliwanag ko dyan. Sustenance, rehabilitation, and reconstruction in providing primarily for household livelihood remittance are spent on general consumptions items, okay, in local communities that contribute to local economies by supporting small businesses, So, yon yung mga ganon. It is also important to consider the impact of return migration on the economy of a particular country. Return migration has always put impacts on at various levels of economy as well as society in whole. So, ito na lang, sa baba, According to World Migration Report published in 2018, the total estimated 244 million people living in a country other than their country of birth in 2015 is almost 100 million more than in 1990 when it was 153 million and over three times the estimated number in 1970, 84 million. Para bang makikita natin dito, may papalagay natin na sa paglipas ng panahon, sa pagdami ng mga tao na nagmamigrate or nangihibang bansa. Which is totoo naman, Yung dati na bagay na sobrang, sabihin na nating sobrang bihira, na mangyari, ay para bang sa iba, karaniwang nangyayari or nagagawa, Parang ganon. Alam ba, kapag mapera ka, So, kaya mo pumunta ng ibang bansa, Whereas nung panahon dati, bago ka makapunta ng ibang bansa, talagang, mayaman ka, yung iyong family, mga ganon. Katulad ni Rizal, di ba? So, meron siyang, kumbaga yung angkan nila, yung family nila, parang merong namana mula sa angkan. Okay, ng mga lupain, mga ganyan-ganyan, di ba? So, tsaka may diamond ring daw yung kanyang kapatid na si Saturnina, mga ganun, etc. Diba? So, makikita mo talaga na nasa upper class or mayaman na o may kaya yung kalagayan na pamilya ni Rizal. Kaya, lagi siya nag-ibang bansa,
Pero yun naman ang purpose nun is sa kanyang pag-aaral, ano? Okay? Sa history ng colonization ng mga Spaniard, ano? And in connection to that. Now, while the proportion of international migrants globally has increased over this period, it is evident that the vast majority of people continue to live in the country in which they were born. So, which is totoo naman, ano? Kung ano daw yung kinagis ng pinanggalingan mo, most likely doon yung parang pinakahuli mo kahantungan din, ano? Parang yun ang ibig sabihin yan. Most international migrants in 2015 were of working age, with a slight decrease in migrant age less than 20 between 2000 and 2015, and a constant share 159 of international migrants age 65 years or more since 2000. So actually, yun lang yung discussion ko. Hindi ko na in-explain yung panghuling part, pero okay lang yan, ano? So, yun yung ating discussion about sa global migration. Alright? So, I think that's all for now. Uh, Tapos na. Okay na yun.